Hola mga kapatid, ako po si MJ Marfori at ito ang Newsroom 5 Live. Talagang upbeat tayo ngayong hapon na ito. Kasi mga kapatid, it's National Kidney Day or World Kidney Day po rather. At kasama po natin sa National Kidney and Transplant Institute si Dr. Russell Villanueva to tell us a lot more about itong part sa ating katawan na medyo lagi nating hindi pinapansin pero napaka-importante niya. By the way guys, bago ang lahat, bago nyo to i-like, i-share nyo rin po ito dahil marami tayong matutunan this afternoon. Umpisahan na natin, Doc. Yes. Good afternoon Good first afternoon. and foremost. Good afternoon, Mag-hi ka MJ. naman sa mga netizens natin na dudumugin ka ng mga tanong. Sige, magandang hapon sa ating mga Yes. kapatid at aking natutuwa na imbitahan ako dito ni MJ para mag-discuss tungkol sa mga sakit ng bato at paano tamang pag-alaga ng bato. At tamang-tama ay ngayon ay ang National Kidney Month and World Kidney Day. It's a World Kidney Day celebrated in different countries worldwide. At sobrang importante nito, pero bago ang lahat, bakit nga ba napaka-importante ng bato natin at paano ba natin dapat inaalagaan ito? Ang bato natin ay madaming function sa ating katawan, no? Kadalasan ay naiisip lang ay tigagawa lang ng ihi, no? Para to Actually, balance, no? oo. Madaming inumin na tubig, madami kang ihi. Pero madami pa siya nagagawa. Tigatapon siya ng lason sa katawan. Siya yung pathway na para mailabas yung lason. Konektado rin siya sa bone health. Kasi vitamin D is processed by the kidney. And may mga patients na nag-anemia for severe kidney disease dahil gumagawa to ng isang hormone na tawag na erythropoietin that produces red blood cells. No? It helps produce red blood cells. Sobrang dami niya So pala. madami siya, hindi lang siya tagagawa ng ihi. Yun nga, at paano niya ini-excrete yung mga poison sa katawan natin? Through the urine, no? Nakakatuwa, no? Sa isang organ na kasing laki lang ng mangga, ay naaayos niya ang homeostasis, no? Yung tamang timpla ng ating katawan na tinatanggal niya pag medyo sumosobra na yung potassium mo, acid mo, ilalabas niya to sa ihi. Ano po yung mga symptoms para malaman mo kung kailan mo kailangan ipa-check up yung kidney mo? Unfortunately, MJ, no, yung pag nakakaramdam ng iba ng simptomas pag huli na. Kaya dapat maganda yung health-seeking behavior mo hanggang maaga, no, regular check-up. Pero let's just say meron ka na sakit sa kidney, nandyan yung namamanas ka, no? Nagiging puffy yung eyelids mo, no, parang mapungay, umuunti ang ihi, advanced kidney disease, nandyan yung nangangati na at nanghihina. At sabi po, ayon po sa DOH, number 1 cause of death, yung mga sakit sa kidney. Kasama dito. siya sa mga top 10, top 10. kasama ng mga sakit sa puso at sakit sa baga. Bakit? Bakit ba ang mga Pilipino usually lagi nating hindi napapansin at binabaliwala lang yung kidney natin? Yung iba pa nga binibenta nila eh. Ako, hindi magandang ibenta. Napapabayaan ng kidney kasi siguro may mga ibang prioridad, no? Hindi nakikita yung magpa-check up sa doktor lagi-lagi. At saka may tendency tayong mga Filipino sa kabisihan natin na hihilig tayo sa mga instant, no? Mga instant noodles, mga instant na mga canned goods na mataas sa salt. Kaya kailangan ingatan natin. Okay, so part of it is your diet. How to take care of your kidney. Ano po yung mga basic 1, 2, 3 na lahat ng mga netizen natin all over the world, Doc? Yung mga OFW natin na hi pala sa inyo dyan na mga nanonood po ngayon dito sa News 5 Features Facebook page at News 5 Facebook page din sa amin. Ano po yung mga, yung pagising ko sa umaga, ano ba dapat ko gawin? Or kunwari, simple lang, kakain ako ng kanin at ulam at gulay. Ano yung pwedeng mga ways na pwedeng maka-improve na para hindi ko matodas ang kidneys ko? Nako. Ang number 1 ay ang tamang pag-inom ng tubig. No? It's encouraged na mga 8 hanggang 10 basong tubig kada araw. Hindi naman isang inuman to. No? Ikalat nyo sa buong araw, baka naman malunod ka kung dami mong inumin na tubig. No? Pangalawa na to, ay pangalagaan yung pag-inom ng pagkain at pag-inom ng mga maalat, no? Na mga So salt ang unang kalaban niya? Salt, no? Kasi ang mga Pilipino is very salt sensitive, no? Kumain lang ng maalat, tumataas na ang blood pressure rin, no? Okay. Nandiyan rin yung pagdami ng pagkain ng gulay at ng mga prutas, no? May tinatawag tayo ngayon pinggang Pinoy, no? Ngayon mga Pilipino, pinggang Pinoy? kalahati ulam, kalahati kanin. Okay. Ngayon raw kalahati dapat gulay at prutas, 1/4 ulam, 1/4 kanin. Oo. Alam mo, maganda nga na may social media ngayon, medyo na-explain pa yan lalo. Yes. Ng todo-todo at nagkakaroon ng mga ng mga ganitong klaseng format para malaman ninyo. Ito, true or false? Okay. Doc, marami kasing mga belief out there. Ito, pakiklaro lang po, balisaw-saw, totoo po ba kapag
upo ka raw sa sobrang init ay maiihi ka. False yun. No? Wala pang aral na nakita na ang balisawsaw ay dahil sa pag-upo na mainit. Although, to warn, no, wala pang English translation ang salitang balisawsaw. No? The closest thing, medical term, is what we call dysuria, no? Yung masakit na pag-ihi. Kung ito man ang equivalent nito, kadalasan ito ay simptomas ng infection sa ihi. So, hindi naman ka UTI, magkaka-UTI dahil umupo ka sa isang mainit na lugar. Dahil cause nito ay bacteria. Okay. Ito kanina kasi may tanong din dito, yung too much salt can affect your kidney. Yes. You just clarified that. That's Ito true. yung pagpipigil po ng ihi. How bad is it? Napansin lang namin, baka may korelasyon lang to, yung mga ibang profesyon na parang nagpipigil ng ihi, no? Halimbawa yung mga call center agents, yung mga driver ng truck, sila yung prone to UTI at kidney stones, no? Okay. So siguro mas maganda yung habit talaga na pag nararamdaman na, you void already, umihina, no? Kaysa magpigil. Tama naman Yeah. talaga yun. Ito, uminom daw ng buko para malinis ang iyong kidney. Actually, that's true, no? But not necessarily buko, no? So good hydration, whether buko juice, any fruit juice, or Okay. water, can help the kidney. Ito, manghihina ang katawan kapag iisa na lang ang kidney. Para po yan sa mga nagdo-donate nga o yung mga napapabalitang nagbebenta ng Nako. kanilang bato. False yun, no? Inaral na to for 10 years, 15 Okay. years. Maayos naman itong mga pasyenteng mga naging kidney donors, no? Masigla naman sila at saka kami, mga adhikain namin mga nephrologists, binabantayan pa rin namin sila even after nag-donate sila even for 5 years. Ayun, nagbenta. Dalo. Nagbenta, bawal po yun. Ay, nga, yun eh. Yun na nga, eto, yung chronic kidney disease daw Okay. ay mas common sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Ayun ay false, no? Sa mga datos, no, I also had the Philippine Renal Disease Registry. Okay. Parang pantay lang naman ang Datos, prevalence no ng kidney disease between females and males. Ito praningaw kasi medyo bumaback pain ako ng konti. Ito may back pain, so may sakit na raw ba sa bato? Depende yan, no? So it's maybe, no? Kung yung classic na sakit sa bato ay dito sa may flank area na tinatawag namin, it could be a sign na may kidney stone ka, no? Na may kidney stone dyan, kaya nakakaramdam ka ng sakit. But be careful, baka ito ay isang pain lang ng muscle and bone. So needs to be assessed pa rin. Is it true that obesity may lead to chronic kidney disease? That is true, no? Obesity can cause, because it could be indirectly, no? Kasi usually if you're obese, you're prone to diabetes and high blood, no? So these are the top 2 reasons to have chronic kidney disease, diabetes and hypertension. Pero tendency rin kung medyo mabigat ka, the kidneys tend to overwork. Okay, And yun any yung organ na sinasabi. na-overwork, fails. Okay. Bakit? Kasi the kidneys are not used talaga, no? Kahit ano naman siguro, no? Kung coaching ginamit mo na sobra naman, to its limit, masisira to. Totoo po ba nakakatulong yung sa bato yung apple cider vinegar? No proven study, but I would like to share na may nabasa akong small study na sabi nga baka meron, but again, I cannot say anything. You cannot promote it. I cannot promote it yet, no? Until there are further studies. Yeah, pero yung sambong leaf, Sambong, we've been using it, no? There's a small study in the hospital where I train, where they manage patients with kidney stones with sambong, and the figure seems to be promising. That's why some nephrologists use sambong to help treat patients with kidney stones. okay, yung mga capsule na usong-uso sa merkado ngayon at nagpa-viral. Alam niyo yan, 'di ba? Yung mga nakikita natin ng mga ads online ng mga kidney capsules, Tama. ganyan, kidney bean, So, something. sa ngayon, no, ang claim nila, no therapeutic claim. Oo, Wala totoo pa kasi yan. masyadong ebidensya. Pero kayo mismo, Doc, I don't prescribe. secret lang natin. Char! No, bilang doktor, meron kaming practice called evidence-based medicine. Hanggang maganda na yung ebidensya ng gamot na yon, saka namin ipiprescribe. At mag-shoutout naman tayo, Doc, sa mga kapatid natin sa Japan, Hello. UAE, Saudi, Malaysia, Israel, Israel, at and Jensan. Jensan. Hello from Luzon to Hi. Mindanao. Sa lahat po na nanonood at interesado sa topic natin, talagang bonggang-bongga. Marami sila tanong actually. Okay. Sabi nga ni Franzelyn Monte Calvo, paano ba alagaan ang ating kidney at paano ba maiwasang masira? Sige, Okay. iba So naman kung mga wala ka pang sakit sa kidney, make sure you check yung risk mo, no? May risk ka bang diabetes, high Okay. blood? Mahilig ka bang mag-take ng over-the-counter na pain medications? Kasi Masama yun. pag madalas ang take nun, pwedeng makasira sa kidney. Hindi ka ba nag-aalaga too much salt in your diet?
natural, iwasan nyo po ito. Then the regular checkup, no? A simple urinalysis, no? Yung urine na sinasampulan para mabasa ng inyong doktor helps a lot. Thank you. Okay, ginagawa ko yun eh. Wait lang ito. May connection yung tanong ni Brandon Bergmilia. Sabi niya, Sige. nasagot mo na yung sa pain relievers na masama siya, pero masama raw ba yung mga powdered drinks? Powdered drinks, depend kung ano yung mga powdered drinks. No? It could be a lot, no? It could be a chocolate drink, it could be a Okay. juice drink, no? Paano yung mga whey protein? Okay, no? So, Mukhang nagbubuhat to sa there gym. seems to be some controversy, no? Yung mga high protein intake, no? Okay. Maybe just to correlate kasi, for patients na may advanced na kidney disease, ang prescribed diet is a low protein diet. So siguro yan, naisip nila, pag nagtitake sila ng high protein like whey for bodybuilders, it might affect the kidney. There's some truth in that, but again, the data from it is not that much yet. Okay, sabi ni Peffer Operio, may connection po ba ang pagkakaroon ng UTI sa sakit sa bato? Okay, so UTI is an infection, no? It could be anywhere from the genitourinary tract. Pag sinabi ko po yan from the kidney sa daanan na tubo, we call ureter to the bladder, no? Okay. So kadalasan yung mga UTI kasi dito lang sa bladder, kaya ang tawag dyan actually cystitis. Pero kung yung infection nito umakyat na sa kidney, sakit sa bato na yon, which we call pyelonephritis. Ito po, just so makita natin, gaano karaming salt lang in a day ang pwedeng makonsume? Diba? If we want to regulate okay. it. Diba? Sabi sobrang konti eh. Konti lang sana, mga less than 3 grams per day, no? Sobrang konti naman. Wala na akong lasa lahat ng kakainin ko nun. Unfortunately, ganun talaga, no? Kailangan maglimita So, hindi tayo ka ng... nagsusalt, Doc? Hindi. Napapakain pa rin, to be honest. Din ako. Ayan, sabi may tanong pa nga si James, totoo ba kapag maraming nakain na maalat, iinom na lang ng maraming tubig? No, it won't, hindi siya makakatulong, no? Nandun pa rin yung asin na iyong kinain. Actually, di ba magre-retention ka pa? Pwede, no? Pag kumakain ka ng asin, ito'y parang magnet ng tubig. Kaya iba nga minamanas pag medyo high salt content ang kinain. Actually, yung mga, di ba, bago mag-shoot, alam ko yung mga celebrity, gano'n, hindi sila talaga super low salt or no salt at all. Low salt Para diet flat talaga. na flat ang kanilang katawan, Tama. ang kanilang tiyan. Sabi naman ni Candice yung tanong niya, Doc, kailan masasabi na may kidney failure na? May levels ba? Okay. So, for kidney failure, madami yan, no? Pwede yung may protina ka sa ihi. So, pag nagpa-urinalysis ka, may makikita kang may protein doon, lalo na kung diabetic at hypertension. Okay. You're already on stage 1 ng chronic kidney disease. Creatinine ang marker namin kung how severe the kidney disease is, no? So, we have stage 1 to stage 5. Pag stage 5, yan na yung nadadialysis. In a day, ano po ba ito? May isa pa pala, paano pag magkakaroon ng iodine deficiency? As epekto sa kidney, sa pagkaalam ko wala namang effect, mas may effect yan sa thyroid, no? Oh, yung okay. iodine deficiency. Yung iron deficiency may have some effect for the blood loss during kidney disease, no? Yung anemia, may contribution. Oh, okay. Iron, but iodine I think is more on the thyroid gland. What is the basic na nire-recommend nyo na maging, sabi nyo nga kanina, yung Pinoy plate na bago, di ba, nakalahati, gulay 1/4, carbs 1/4, protein. Pero in a day, like, for the typical Pinoy, pwede ba, kunwari, pandesal, anong dapat spread niya, ano dapat, ano niya? So I think kailangan lang matuto, no? Siguro pandesal 2 sa umaga is okay, no? Pero kasi kung anong lalagay mo, iba naglalagay ng mga cheese or something na masyadong maalat, yun ang hindi Sardinas. pwede. Sardinas, This is high in salt. it's high in salt, no? Yung mga delata kasi, nilalagyan ng asin yan to preserve for a long time, no? So Ano yung sodium percentage pala sa nutrition facts na dapat mong i-watch out? well, you monitor, no, the sodium content, pero kasi the overall total, we recommend less than 3 grams, no, per day, no, if you will monitor. Ito sabi naman ni Rian Miranda, tanging dialysis lang ba ang only treatment for kidney disease? Okay, salamat Rian, no, sa iyong tanong, no. Dialysis ay sa amin ay pangtawid lang. The gold standard for treatment kung meron ka ng end-stage renal disease, no, meaning hindi na kaya ng katawan o ng kidney, no, transplant pa rin, no. So kidney transplant has better quality of life, better survival of patients, and madami tayong ginagawang transplant sa Philippines. Napaka, naman, sana gumana agad yung transplant. Transplant, the patients go home after a week, no, ng surgery, and makikita nyo yung kidney function na is almost back to normal after a transplant. Kayo, Doc, from the doctor's point of view, sabi niyo, okay, fine, nagsusot ka pa rin. Pero how do you take care
As a kidney expert, how do you take care of your bato? Siguro Your kidney? ako, for one, I'm very conscious about hydration. No? I always I bought Doon mo a dinadaan. bottled Yung water tsaa, talaga. okay lang ba? Tea, pwede naman yung tea, no? Careful lang. Although there are some slimming tea, no? Historically, no? In other country na naka-affect sa kidney. Yung mga slimming tea. So may mga halo kasi yun then it could be harmful, no? But I think the ordinary tea, the green tea, the black tea, or the Earl Grey, I think it's okay. May tanong pa po si Mel, Doc. Kapag na-transplant, hanggang kailan ba mabubuhay? May expiration na ba? Okay. Nakakatakot. Expiration. Now, something na i-share ko tungkol sa transplant, compared sa dialysis at hindi nagpa-dialysis, base sa datos abroad, mas mahaba ang survival rate ng isang nag-transplant, no? Pero yung kidneys po, lifespan may po ba yan? lifespan rin ang kidneys, no? Merong ibang tumatagal, no? Ang kilala kong pinakamatagal actually is almost 20 plus years, no, na Wow. transplant, no? Pero sinasabi nila, it's averaging around 10 to 15 years, no? So Yung you really kidney. shouldn't take it for granted. Yes, yes. Ano po ba yung napapansin nyo na yung mga pasyente nyo common na sinasabi sa kanila, kaya nyo napansin na they ended up na having the problem with their kidneys? Okay, so magandang... That we have to watch okay, out correct, for. no? So ang ganda tanong yan, MJ, no? Minsan kasi yung binabaliwala nila, parang na-warn na may sakit ka sa kidney, Asin ka pa rin na asin. hindi pa rin asin na asin, hindi pa rin magpapatingin sa doktor, or mataas ang blood pressure, ay hindi, napagod lang ako. Parang in denial, no? The first signs of potential kidney disease, no? Halimbawa nga, may protina sa ihi, minsan napakabula ng ihi ng mga pasyente na yon, magpatingin sa doktor, no? Baka sakaling maagapan pa. Unfortunately, people came in na parang late na parang nag-uusap na kami ng dialysis, no? It could be their first consult pa lang. So good health-seeking behavior is important talaga. From Menandro, may examination po ba before mag-donate ng kidney for compatibility? So Menandor, no? At check namin talaga yun. The most basic lang yung blood type, no? Oh, Either okay. magkapareho kayo ng blood type or kung type O ka, you could donate to an O. Kung A ka, you could donate to an A or an O, no? So it depends on the compatibility of blood type. Yun yung unang test for compatibility. Saan po kayo pwede ma-reach, 'di ba? For all the For yung itong mga sakit sa bato, madami tayong nephrologists in the whole Philippines, mga miyembro ng Philippine Society of Nephrology. Pero kami mga doktor ay sa National Kidney and Transplant Institute ay isang napakagandang center na maalagaan ng bato ng ating mga pasyente. Ano po yung kahalagahan ng ganitong klaseng global awareness ng World Kidney Day? Importante ito kasi madaming pasyente pa rin, no, na hindi nakakaalam that they are at risk ng mga sakit sa bato. Kaya itong mga ginagawa namin, like sa National Kidney and Transplant Institute, ang team ngayon is Obesity and the Kidneys, Healthy Lifestyle, Healthy Kidneys. May yoga class kami, may run kami around Quezon Circle. So we encourage that. So physical activity could also help you maintain healthy kidney. Yes. So physical activities, no, recommended lang 30 minutes a day of walking. That's good enough. Basta everyday gagawin nito. Heart rate up. Heart rate up dapat. Hindi naman yung lakad na ano. Hindi lakad ng mall, shopping. Hindi Dapat talaga ganon. exercise. Eto, may tanong pa pala si Jackie Okay. Chan. May superstar na nagtatanong. Char, mahal po ba ang gamot maintenance for transplant? For Okay, people who underwent transplant. Salamat, Jackie Chan, no? Medyo mahal rin yung gamot na ito, no? Pero kasi, maisipin mo yung benefit nito. For some patient, nakakabalik sa trabaho. So yung cost-benefit niya parang nagpapantay. Kesa yung ibang nasa dialysis, hindi makabalik sa trabaho dahil they have to go to a center 2 to 3 times a week, no? For 4 hours per session, no? Pero kung naka-transplant ka na, tapos may gamot ka, kahit anong gusto mong gawin, pwede mong gawin, no? Na para to do activities, to do work, no? So, in a way, nakakapantay rin yung balance na to. Anything you would want to share pa with our viewers right now regarding how to take care of your kidney, what to look out for? Okay. So, yung mga simptomas ngayon sabing pamamanas or pag Okay. masyadong mabula ang ihi, ito or umuunti ang ihi. Hindi kayo pwede sa maraming excessive drinking. Madaming pwede pa rin talaga, no, na Okay. nagko-cause nun. Pero ito talaga yung sobrang bula raw, is something worrisome. Maraming nagpapahabol ng mga tanong. Si Carl, ano po ba ang kaibahan ng dialysis sa bahay kumpara sa ospital? At magkano? Okay. Sa ngayon po, no, there are 2 types of dialysis. Isang peritoneal dialysis, no, meron kang tubo sa tiyan, tapos may parang dextrose na 2 liters ipapasok sa loob ng tiyan, peritoneal cavity, then iwan for 4 hours, then ilalabas. You do this 4 times a day.
every day. So sa bahay ito ginagawa, no? Ang hemodialysis, you have to go to a hospital or a Okay. center kasi may makina to na ikakabit ka doon, yung dugo mo lilinisin niya. This is 4 hours per session, 2 to 3 times a week, no? So Magkano yun? the price ngayon can range from 2.5 to 5, depends on the center. Pero ang PhilHealth po ay tinutustusan ang ilang dialysis session within the year. A significant amount of dialysis sessions. Pero huwag na tayo mag-asin. Di ba? Huwag na Sabi mag-asin. naman ni Tan Lancy, meron pa akong milk of calcium sa kidney. Ano pong masamang epekto nito? Ito ay Tan Lancy, no? Pagiging calcification, no? Kailangan lang i-monitor muna, no? It could be a kidney stone or just a calcification. So regular checkup is needed, no? If this progresses, then baka proper treatment should be given. What are the, di ba yung iba pong mga parts ng body, meron kumbaga yung mga turmeric, maganda dyan, Okay. etc. Meron po ba for the kidney? Sa ngayon, water lang, na libre pa, Water. no? Wala pa kasi Libre. nilang proof. But I'm not saying or discouraging people for taking those herbal medication. Okay. It's just, as a doctor, wala pa kaming pruweba pa masyado if it's safe or is it worth the money that you spend for this Yeah, mahal medication. din yun. Medyo mahal rin. But I'm not discouraging, no? Let's wait for research to come and see if we could use it. Yes, at eto pa, sabi nga, tanong na pa ni Ramon, kapag na-transplant na, limited na lang ang activities na pwedeng gawin. Totoo po Hindi ba? po, no? Kung nanonood kayo ng NBA, may dating player si Alonzo Mourning, nakapagbalik pa sa game, no? Naglaro pa siya ng basketball. I have friends, doctors, working in corporate also, na mga transplant patients. So, I think it won't limit you. It actually opens up possibilities for you. Kasi yun nga po yung common na iniisip ng mga tao na pag na-transplant, that's it. No. Actually, transplant is a gift of life, no? There are some parts of the body, pag bumigay na, walang availability tayo for transplant. But here in the Philippines, we could do kidney transplant. So it's an extension of life. So madami pang magagawa. So it's an extension of life and good quality life. And what are the statistics again of the Filipinos who are suffering from the kidney Okay. disease? Sa ngayon po, no, sa datos namin, there's from 2015, from Umakyat ba? tumataas by around 11% ang bagong dialysis Abay, patient, grabe. no? So yung naka-register sa aming registry, there's around 32,000 patients at the end of 2015 gosh. undergoing dialysis. At umakyat pa ito. Tumataas to. Mhm. Dahil tingin nyo, what are the contributions? Kasi the top two causes is diabetes and hypertension. Tumataas rin ang incidence ng dalawa. At eto, may pahabol pang tanong po. Kaya pahabol. Thank you for, maraming salamat sa mga nanonood ngayon, ano, dahil sa dami ng questions sa inyo. Pero susubukan namin sagutin lahat ng ito Sure. ngayon, coming from Rowella, genetic or hereditary nga ba ang CKD? Kasi marami raw pong kamag-anak ang may sakit sa bato. Okay, no? So, pwedeng mamana to, no? Dahil may kamag-anak ka may diabetes, ikaw rin prone to diabetes and hypertension. Pero may mga genetic kidney disease, no? There's a disease called polycystic kidney disease, no? It is one of the more common na namamanang sakit. Ito'y punong-puno ng cyst ang kidney mo na halos hindi na siya nagpa-function. Yun, namamana yon. Kaya importante, kung may pasyente akong nakakita nito, pinapacheck ko yung kamag-anak niya kung meron rin na to. Oh gosh. Para ma-prevent na. Maalagaan ka. Maalagaan. ka. Kasi yung, kumbaga yun, delikado na agad yun. Yes, may lifespan yung kidneys nila, no? Kaya Oo. kailangan bantayan na. Si Gomer naman po, ito yung tanong niya, sobra sa coffee po ba nakakaapekto? May mga nagsasabi, no? But not directly to the kidneys, no? But to remind you, no? Black coffee, you could take siguro around 6, no? 6 Pero, cups? 6 cups, no? Throughout the day. But if you put cream and sugar, Okay, yun wala. na. Black lang. Sabi nga nila, 1 cup na lang if you have cream and sugar, no? It makes you high sugar content, make you prone to diabetes, lalo na kung at risk ka. Oo, kasi grabe naman, baka naman mamaya isang tab na asukal yung nilalagay yung Correct, mga friends. correct. Pero mga kapatid, black coffee is the key. Black coffee Pwede. lang. Oh my God, sobrang saya ko. 6 cups. Sabi ni Daryl Castello, yung tanong niya, may kinalaman ba gout sa sakit sa bato? Meron, no? Another risk factor, yung mataas na uric acid, no? Napakamot si At Kuya saka sa mga Cameraman. gout, no? Dahil sa taas ng uric acid, naapektuhan ang kidney, no? So may disease called gouty nephropathy, no? So sa taas ng uric acid, naapektuhan ng kidney, nasisira po to. Kaya kailangan bambantayan po. Oh gosh, goodbye isaw. Isaw, laman loob.
Peanuts, all types of nuts. Peanuts? Mataas sa uric acid rin, no? At sabi ko nga sa mga pasyente ko, lahat ng nakikita nyo sa inuman, no? Yung mga beer, Sisig. sisig, mga talaga, mataas sa uric acid. Balot, Hindi ka nag-take nun, Doc? minsan-minsan, Oh, nagte-take rin naman. tikim-tikim. Grabe talaga yun, no? Okay. Sabi naman ni Brian Acanto, Doc, anong cause Na ng SGPT at treatment? Okay, SGPT and may kakambal yan na SGOT are liver enzymes, no? Not kidney. So pag tumataas Okay. yan, magpapacheck tayo ng atay natin. Kailangan magpa-check ng atay. Oo. Babalik tayo doon. At babalik din tayo sa huwag ka nang kumain ng pulutan. Wag bumatin sa pulutan na dahil nga pwedeng mataas sa uric acid, salt content. At anong age, like, Mm. when should you start taking care of your kidney and having your checkup regularly? Siguro by the time that you reach 25, 30, no? Just a simple urinalysis, no? Unfortunately, merong isa pang type of kidney disease na tinatawag naming glomerulonephritis o pamamaga ng kidney that affects the younger population. Ito yung nagkakaroon sila ng... Kasi parang ito yung nagkakaroon ng ibang kulay yung ihi, no? Ihi nila kulay tsaa or sobrang bula o minamanas sila. So bata pa lang to nasisira ang kidney kaya kailangan Bakit maaga. younger population? It's more of the yun talagang effect sa kanila, mas bata yung parang predisposed sila, no? Kaya yun nangyayari. Ano kaya tinitake ng mga bata? Nakakaloka. May tanong pala si Kim Calio, saan po pwede makakuha ng donor? May centers ba? Okay, siguro ano yun ko lang, living donor, syempre bawal, no? But if deceased donor, pwede kayo magpa-register, no? Yung deceased donor, yung mga na-aksidente, no? Mga na-brain dead, or Okay. who wants to donate their kidney, no? Dahil hindi naman nila madadala na to in the afterlife, pwedeng ma-register to. Okay. So, at least na klaro. Saan po mga center? Sa NKTI, we have the HOPE, Human Organ Preservation Effort, and there's also the PhilNOS of DOH. Okay. May ang tanong naman po ni David, kapag nagsususpecha na may kidney problem, ano-ano po yung dapat Okay. ipa-examine? So, ang pinaka-basic po is just urinalysis sa dugo, serum creatinine. Okay. So, magpa-check lang nun and siguro yung doktor nyo will get an idea kung meron talagang sakit sa bato. May question po ako. Yung mga nakakita ko na rin sa isa lang, yung protein, may sobra sa protein sa Okay. urine. Okay. Should you take it really seriously or pwedeng, kasi minsan, di ba, meron po akong kakilala, ginawa yun, tapos in 2 weeks daw bumalik siya to see kung Wala naging na. normal na. Okay. Level 1 na ba yun? Gaya nung sinabi mo kanina? O hindi So, pa naman? hindi pa naman, no? It's the persistent na may protein sa ihe, no? May mga Okay. iba kasi after an exercise o after an illness, nagkaka-protein talaga sa ihe. So, they have to recheck lang. Okay, si Angel Stoic, ask ko lang po, pag may ihi kasama dugo, malala na po ba? So, depende po, no? Kasi kailangan natin ma-determine kung sa urinary tract ba yung pagdudugo o sa kidneys mismo, no? Ang dugo sa kidney can be an infection, parang UTI, it could be a mass in the kidney, or yung mga pamamaga ng kidney, what we call glomerulonephritis, nagkakaroon ng blood, no? Kaya nga tea-colored urine or Coca-Cola colored urine, it could happen. Oh gosh. Oh gosh, dalawa ka lang. Nako, alam nyo, grabe, ang dami kong natututunan ngayon. Just send in your questions, pwede pa po yan. I-share nyo na po ito, no? Live na live po kami sa News 5 Features at News 5 Facebook page. At ito, may tanong pa tayo from Victor Serrano. Kapag namamana sa mga paa, it means may complication na po ba sa kidney? It can be, no? Madaming causes ng Nakakapanig. pamamaga ng paa, no? It could be a heart problem, a liver problem, or a kidney problem. Or even, baka may nakaiinom kang gamot, no? There are some anti-hypertensive medication na nagkakos ng mild edema sa paa rin, no? So, but pa-check na rin po, no? It could be the kidneys. But you could start with a simple diet, right? Like fixing your diet, and it can go a long way. Ito naman sabi ni Jana Romulo, anong stage ng kidney bago ma-dialysis? So sabi, there are 5 stages of the kidney disease, chronic kidney disease. When you reach stage 5, o yung kidney function mo is around less than 15%, you start dialysis. Less than 15. Gaano po ba kasi kasensitive yung kidney kapag hindi mo siya inalagaan? Like, how fast will it react and act up? So depende, no? There are major division of kidney disease, no? The chronic kidney disease, ito yung Okay. hindi na ma-reverse, and the acute kidney injury. Okay. Ito yung mga acute kidney injury, mga Gagaling dehydrated. Pwedeng gumaling pa to, basta maagapan lang kaagad.
Naku, alam nyo, mag-ano kayo, water reminder para siguradong maalagaan nyo. Ito pwede bang pangalan? Si Lourdes Vera, may recent findings na ang mushrooms at soybeans ay pwede na raw sa gout patients. How true? Ako, kay Idol Lord, no? Wala pa naman nakikita, no? But mataas rin ang uric acid content, no? Particularly, no, the legumes, no? Yung mga beans, no? But the mushroom, moderate siya. Hindi siya high in uric acid masyado. Kaya, bawasan natin ang Pero pag-take bawal, na rin. Lord, bawal na yung pulutan. Mga Like, pulutan, mga laman loob. sama sa loob ko talaga. Favorite ko yun eh. Yung Yun, mga ha? pati ba fishball masama? Tumawad pa yan. Bawal po ba yun? Masama din. Hindi naman. Hindi okay. naman yung mga meat extracts yun. Hindi Okay, naman. how about oil? Sa oil, syempre, yung let's choose ng mga high-grade na olive oil is better raw, no? High grade. Oo, no? High grade. Kasi High-grade dami na pong olive olive oil sa market and hindi lahat yun okay sa inyo. So you really have to be more conscious, no? Correct. Where it comes from, Yes. how it's packed. Totoo po Correct. yan. May tanong naman si Che Gonzalez. Estimate daw po, Doc, magkano dialysis sa transplant? So, let's Talagang gusto nilang malaman. No? So kung hemodialysis, pegit kasi may mga gamot ka rin na ginagastos, maybe around 3,500 to 4,000 per session, ideally 3 times a week. So 12,000 a week times 4, around 48,000 a month. No? Pero may mga gamot ka pang iniinom nito. No? Now, the transplant, the procedure itself, depende. No? Depende sa hospital, depende kung sinong doktor ang kunin nyo, can be around 1 to 3 million. Mahal. Kasi 1 to 3 million, napatitig na lang ako eh. Talagang, guys, isumpa nyo na yung salt. Kaya mag-alaga na lang talaga. At, oo. Okay. Sino ang mga pwedeng dialysis sa bahay? Una, yung medyo hirap mag-travel, no? Na hindi ambulant. Or yung iba na gusto sa bahay, no? Ayaw pumunta sa mga, no? Pwede rin po yun. Kumbaga, you can choose na doon ka lang. Actually, sa NKTI, we promote na sa bahay, no? Okay. Yung peritoneal dialysis. But unfortunately, yung catch-up nun, only 6% of the dialysis population does that, eh. Okay. Siguro yung mga Pilipino, medyo gusto nilang uupo na lang at dialysis kaysa Okay. sila mismo yung magkoconnect. Oo. Same efficacy, peritoneal and hemodialysis. Sabi naman ni Rodel Samson, na CT scan po ako, horseshoe shape daw po kidney ko. Okay. Prone daw ba siya? This is a congenital disease, no? Dalawa yung kidneys natin, pero when it was formed, magkadikit sila, Okay. parang horseshoe. Ito, hindi sila naghiwalay. Kaya horseshoe siya, Okay. kailangan mag-alaga. There's a tendency for kidney disease to mga horseshoe-shaped kidneys. Oh gosh. So, yun nga, tubig-tubig. Tubig pa rin. Diet. Tama. Pero nag-water reminder ka ba, Doc? Diba? Kasi just so you know kailan mo... Kasi tayo, diba, lalo na yung mga nagtatrabaho, Yes. pag on the go ka, isip, hindi mo na nauuhaw eh. Or minsan akala mo gutom yon so ano mo, or gusto mo lagi naka-juice ka. Oo nga. Diba? So dapat talaga tubig. Dapat may tubig kang dala palagi. Ayan, si Jackie Chan po Uy, ulit. bumabalik. Nagbabalik si Jackie Chan. Ayan, sabi niya, ano pong mga dapat kainin ng pasyente pag may kidney disease na raw Okay, po? so ideally, no, nasabi na natin yung low salt diet, pero ini-encourage rin namin yung low protein diet, no? Oo. Sa ibang bansa nga, they encourage a vegetarian diet already, no? Talagang talaga? tatanggalin Parang na yung intense protein. na ito. The reason for this, kasi pag kumain ka ng protein, parang Pero ang nagdodoble tofu yung trabaho. bawal. It is still protein, yeah. So, nakakaano Oo, pa rin siya, yun no? nga eh. So, depends rin nga pala sa mga vegetarian. Vegetables, Yes. nakakainin ninyo. So, it's more of limiting. Ayan. Maraming salamat mga kapatid sa dami ng tanong ninyo. Final words, Doc Villanueva. Okay. Sobrang thank you ha sa mga tanong ninyo. Nag-enjoy ka ba sa Nag-enjoy pagsagot? ako, no? Dami, no? Nakakatuwa. But ito yung nakakatuwa, no? Kasi parang nakakabahagi tayo ng kaalaman sa pag-alaga ng kidney. Lalo na ngayon ng World Kidney Day. Importante bigyan natin pansin ang pag-alaga sa ating mga bato at na ating napagkwentuhan nga, Oo. medyo magbigat sa bulsa pag nagkasakit ka sa bato. Sobra. Talagang grabe. 1 million to 3 million, 12,000 a week. Imagine that sa natin pupulutin. Hindi yan pinupulot sa puno o kung saan man. So, napakahalaga. Damihan niyo po yung tubig ninyo, damihan niyo yung salt ninyo. At pwede yung 6 cups of... Ay, sorry, bawasan niyo yung salt ninyo. At pwede kayo... So, erase niyo yun, bawasan yung salt ninyo kung pwede. Wala nga salt. Less than 3 grams. As much as... Around this round. Yeah, 3 grams is what? Or Like, you even lower, no? Bawasan na lang talaga. pero yung 3 grams, gaano siya kunwari sa palm mo? Or sa ano mo? Gaano siya kakonti? Hindi ko lang maano yan, pero siguro that's equivalent to
a platito of soy sauce siguro, no? Ganun yun. But with the salt, hindi ko ma-picture ngayon. So yun. So kumbaga, kung sa solid form, ganun nga, isang platito lang ng Yes, soy yes, sauce yes. or less, mga Yes, kapatid. At thank you so much, Doc, sa kayo pwede Salamat, ma-reach ng mga kapatid. Ako po ay isang adult nephrology consultant sa National Kidney and Transplant Institute. Halos araw-araw nandun naman po ako, though I hold clinics Tuesday and Thursday in the Okay. afternoon. Pagtanong nyo na lang po kung saan yung clinic ko doon. Thank you po for sharing na pwede yung 6 cups of black coffee. Thank you so much. Pero black po mga kapatid, wag ng sugar, wag ng cream. Ito po ang Newsroom 5 live na live. Todo na ito mga kapatid. I-share nyo na po yan. At yun nga, higit sa like, please i-spread the word yun na dahil napaka-importante pong malaman natin how to take care of ourselves. Ako po si MJ Marfori. Thank you Okay. so much. Happy World Kidney Day. O, di ba? Naihabol natin.